nagsisimula na ng regular season ng KBL at ang unang laro natin ay sa pagitan ni Carl Tamayo at Arvin Tolentino. Magandang laban ito, lalong-lalo na nga at habang tumatagal si Arvin sa KBL ay mas lalong lumalakas ang kanyang opensa, nakakapag-adjust at nagkakaroon ng solid na chemistry kasama ang ibang manlalaro ng SK Knights. Malupit ang 3-point shooting ni Arvin kahit meron pang ang depensa sa kanyang harapan ay nagagawa pa rin niyang may pasok ang kanyang tira. Ilang ulit na niya itong nagagawa sa PBA at maging sa mga naunang laro niya sa KBL, mga tune-up games, kanya itong naipakita. Kita ng kanilang coach ang kakayahan ni Arvin Tolentino sa opensa at sa tamang sistema. At setup ng mga plays ay mas lalo pang magiging unstoppable si Arvin dito sa KBL. Carl Tamayo naman merong size para sa 3 at 4 position, may inside plays, mid-range at may shooting range rin na umaabot hanggang sa 3-point area. Isa siya sa all-around scorer ngayon ng LG Lakers at maging sa depensa ay hindi rin gaanong nagpapahuli itong si Carl Tamayo. May bilang na nga ang mga laro simula sa game na ito, kasali na sa kanilang record sa regular season at sino kaya ang unang makakakuha ng panalo. Kumpara sa preseason game na kung saan nagpapainit pa nga lang ang mga players at teams, dito naman sa regular season lahat ng laro magiging crucial dahil kung panay talo ang isang team, nangangahulugan na sila ang magiging huli sa standings at malalaglag sa regular season, hindi na makakausad sa playoffs. Ren Sabandot ang team ng Anyang, isa sa inaabangan natin na pwedeng maging dark horse ng liga kahit na nasa rank 7 ito sa expectation ng mga reporters o media ng KBL doon sa Korea. Nakita natin na may lakas ang Anyang na tumatapat sa laro ng KT Sonic Boom. Kailangan lang nila ng consistency at sa bawat laro nga ay palaging mataas ang intensity ng kanilang depensa. Ito ang kailangan nilang gawin at hindi nga rin dapat sila nawawalan kaagad ng kumpiyansa kapag sila ay nalalamangan sa score. Sa isang laro ng Anyang nakita natin na nakatulong ang depensa ni Renz Abando para magawa ng Anyang na makahabol sa score at nagawa nilang manalo. 3&D ito ang role ni Renz Abando sa Anyang, isang player na maaasahan ng isang team sa depensa at kayang-kaya ni Abando na gampanan ang role na ito. Nagawa nila kay na may pakita ang kanyang galing sa depensa at nagkampiyon pa sila, kaya naman tiwala tayo na sa kanyang pagbabalik ay magagawa niyang maipakita na siya pa rin ang nag-iisang air Abando na hinahabol ang bola para mablock sa ere. Hindi pa gaanong nabibigyan si Abando ng chances sa Anyang dahil sa limitado ang kanyang playing time, pero habang tumatagal na naglalaro ito ay nasabi ng kanilang coach na madadagdagan ang kanyang oras sa hardcourt. Parang nagsisimula ulit si Abando dito sa KBL, hindi na ito ang dating Anyang na kanyang nakasanayan. Iba na ang coach at karamihan ng mga players ay napalitan. Sa individual performance ay kaya nga rin sa Abando na magpakita ng solid na depensa na siya namang makakatulong ng malaki para sa team ng Anyang. Malilimitahan nila ang opensa ng kanilang kalaban. Malalakas na mga Asian quota players ang nasa KBL sa kanilang kasalukuyang season at nag-i-improve ang kalidad ng mga players na kanilang kinukuha at nagagawa nila ito dahil na rin sa magandang offer. Back-to-back championship title ang target ng LG Lakers at ni Carl Tamayo at malakas-lakas rin ang performance na ipinapakita ni Carl Tamayo sa kasalukuyan. Kaya naman posible nga na magawa nila ito. Ren Sabando naman habol ang magandang comeback at marami ang nabago sa team ng Anyang, kaya naman papalag nga rin sila ngayong season at nakita rin natin ang magandang laro ng Anyang sa kanilang preseason games. Tinalo nila ang top 2 na KT Sonic Boom sa power rankings.